Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Bago po tayo magsimula, nais ko lang pong ah, i-clarify yung atin pong magiging setup for today. So this morning po, we have our regular service. But as you can see, yearly po natin ginagawa ito. Alam naman po ng marami sa atin. Pero para sa mga bago po namin kasama, by the way, we welcome you po in behalf of the Whole Might Warriors Christian Fellowship. Every year po, we decorate the church in such a way that it will feel na parang nasa loob tayo ng isang malaking tent. Because we are parang pong celebrating also what all the Israelites are celebrating every year. At ito pong celebration na ito, ang tawag nila Sukkot sa mga Israelita. That's a Hebrew word for tents or booths or tabernacle. Yun ang mga synonym po niyan. No? Ito po ay ginagawa na nila panahon pa po ni Moses. At ito po ay hindi basta-basta lang nila naisip, sinabi ng Panginoon sa kanila na gawin nila ito. In fact, later we will be reading some verses in the book of Leviticus where God Himself told the Israelites to live in tents or simple houses, or in other translation, later po bubuksan natin yung mga talatang yon. In other translation, temporary shelter. They will live in temporary shelter for 7 days, and then on the 8th day, they will gather together. It will be a holy convocation for them. 7 days po sila na inatasan ng Panginoon to live in a temporary shelter. Kaya ngayon po, ang ginagawa ng mga Israelita, and that's what is happening in Israel right now. There are many Israelites na lumalabas talaga sila from their houses, kahit gaano pa kagara, kaganda, kalaki, kagarbo ang kanilang mga tahanan, gumagawa po sila ng isang simpleng kubol sa harap nila, or there are many Israelites na talagang nagpagawa sila ng space doon sa kanila pong roof deck para po pagtayuan ng kubo, para po every year for 7 days, iiwanan nila yung comfort nila, yung malambot na kama, yung magarang mga upuan, iiwanan nila lahat yan at sila po'y matutulog at maninirahan sa isang temporary shelter. That's how they celebrate it for 7 days. And then yung pang 8th day, magtitipon-tipon sila. It's like a New Year's reunion para sa kanila. It's a family reunion where they gather together, eat together, and thank the Lord for His goodness. Ang sabi ng Biblia, ginagawa daw po nila ito at ipinagawa ng Diyos sa kanila yan upang sa gayon wag nilang makalimutan. Na una, ang lahat ng bagay na kanilang tinatangkilik ay galing sa Diyos. At huwag nilang makalimutan na sa loob ng 40 taon ng kanilang mga ninuno, ay inilabas ng Panginoon sa Ehipto at for 40 years sila po ay nanirahan at habang naglalakbay papunta sa lupang pangako, sila ay nanirahan sa mga temporary shelters, tents. At hindi sila pinabayaan ng Panginoon. So iniiwan nila yung mga magarabo nilang bahay para alalahanin muli kung paanong naging tapat ang Diyos sa kanila at kung paano sila nagsimula sa kanilang paglakad sa pananampalataya po nila sa Diyos. So yan po ay atin nang sinaselebrate ng mga ilang taon na. Since before the pandemic, ginagawa na po natin ito. So every year po we do it. We call it Feast of the Tabernacles or Sukkot. And gusto ko lang pong i-explain sa inyo yan para alam po ninyo na we are not just doing it dahil po gusto nating gawin. We are, I think po, the Lord knows our hearts. Hindi po tayo Hudyo at saka Israelita by blood. Pero wala pong masama sa aking pananaw kung tayo po ay magpapasalamat din sa Panginoon. Kasi hindi lang naman ang mga Israelitang nakaranas ng kanyang kabutihan at katapatan. Tayo pong lahat ay ganun din. No po? Mamayang gabi po, we will again gather together. Kasi po yung ngayon, it will just be a simple Sunday celebration where nakikita naman po ninyo, we have gathered all our harvest. Because Sukkot, or the Feast of Tabernacles, is also a feast during harvest season
Sa Israelita po ganoon. At ang usual po nilang ginagawa is they bring their harvest and they offer it to the Lord for Thanksgiving. And that's the reason why we all have this. Mamaya po, lulutuin po natin ang mga to tapos sasama po natin sa ating pagsasalu-saluhan mamaya. And if you can also bring whatever you want to bring. Now, kung wala po, dalhin po ninyo sarili ninyo. Wala naman pong problema yon. But we will gather as a family. Kasi po, kung metong pong pamilya, naman po, pag nag-gather tayo sa isang family, hindi po ba? Hindi naman tayo nagkukwentahan kung anong bit natin o dala natin. Ang importante ay presensya ng bawat isa. Ang importante, kompleto ang pamilya. And we belong to one family, the family of God. God is our Father in heaven. And when we gather together, nalulugod ang Panginoon at nagagalak ang Panginoon. Behold how good and how pleasant it is when brothers dwell together in unity. Psalms 133 verse 1. Yun ang kinanta po natin kanina. Hinema tov. Yung word na tov po, it means good and pleasing. So pag tinignan na tayo ng Panginoon, when we gather together in unity, we have one heart and one mind, natutuwa ang Panginoon. So I invite everyone, sama-sama po tayong mag-meet ulit mamaya alas 6 po ng gabi and we will be celebrating. No po. Sasalo-salo po tayo and we will be doing the lulav later. No po. It's how they declare blessing in Israel. Gagawin po natin yan mamayang gabi. Kaya we invite everyone to come. And of course po, we will also represent our own earthly families. Of course, if the Lord will bless us, dadalo yung pagpapala, maging sa kanya-kanyang mga sambahayan po natin. So yun lang po, konting announcement lang para alam po ninyo na babalik tayo mamaya. And if you want to bring anything, food, etc., po isipan nun, dita ko, nano, makainya mo, you bring it not for your brothers and sisters, but you think about it, na you think about your offering na offer mo sa Diyos, hindi po sa tao. And we will be, kung nano po yung ngatsu, mas welo tamong pagsalusaluhan, kaya bingino later po na. Tayo pong lahat ay yumuko muna, manalangin. We will just ask for wisdom magmula po sa Panginoon sa pag-aaral natin ng Kanyang salita. Aming Diyos, maraming salamat po sa iyo pong presensya sa aming kalagitnaan. Pinakamahalaga po ang presensya ninyo sa aming kalagitnaan kasi po walang kabuluhan ang lahat ng aming ginagawa kung wala ka, Panginoon. Pero malinaw naman na sinasabi ng iyong salita na kapag katatlo o higit pa ay nagkatipon, 2 o 3, nagkatipon sa inyong pangalan, ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. And we believe that you are here. Even though we cannot see you with our physical eyes, but our spirit can sense your presence, Lord. We want to thank you and we acknowledge you in our midst, Lord. Alam po namin kung naririto ka, may plano ka at hangarin ka para sa bawat isa sa amin. At binubuksan namin ang aming buhay, ang aming puso at ang aming isipan upang magawa po ninyo ang lahat ng nais ninyong gawin sa aming buhay ngayong umaga. Dalangin namin pagkalooban mo kami ng karunungan at pangunawa upang sa gayon ay makita po namin kung ano po ang nais ninyo, malaman po namin ito at maisagawa namin sa amin pong mga buhay. Ikaw ang malwalhati sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Tinig mo ang aming marinig ngayong umaga. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alam po ninyo, habang ako po'y nananalangin for the message of the Lord for us this morning, kasi po, I need to in my heart po, syempre po, ang theme po natin, we are celebrating the Sukkot or the Feast of the Tabernacles, of course. It should be directly related with it. But while I'm praying, hindi rin naman po natin maitatanggi at hindi ko pwedeng ipalampasin na lamang ang lahat ng mga nangyari ng mga nakaraang araw at linggo. Alam naman po ninyo na niyanig ng napakalalakas na mga lindol ang ating bansa. At hindi pa po natatapos siyang kahapon lang meron na naman. Kaya po, hindi lang siya basta lindol. Actually po, ang paglindol ay normal naman sa kada araw. Pero yung normal, hindi dapat mahina lang. May mga lindol po talagang nangyayari at paggalaw ng mga
Platonic plates ba yun? I'm sorry, I'm not really sure about that. But if my memory serves me right, mayroon po sa baba, naggumagalaw sa baba ng lupa. But usual na nangyayari yan, every day, may paggalaw, pero hindi ganun kalakas kaya hindi natin napapansin. Pero yung ganitong mga kalalakas, 4 point something, yung kahapon, tapos 6 point something, um, 7 something. Ang big one na pinagpipray natin mula pa noon na huwag mangyari. Yung pong tinatawag nilang big one kasi po kasama tayo sa Pacific Ring of Fire ay 8 point something. Medyo malapit na po yung... Pero alam po ninyo, yung pong kasing 7 point something, napakalakas na nun eh. Thinking about all of these things, hindi naman po siguro basta-basta lang nangyayari ito. Iniisip ko rin po, ewan ko po kung kayo natanong ninyo, ano kayang dahilan? May nais kayang ipahayag ang Panginoon sa atin? May sinasabi kaya ang Diyos sa tao sa mga ganitong klaseng kapanahunan? Nais ko lang pong buksan ang usaping ito sa isang talata. Kanina po, hindi po kami nag-usap ni Pastor Ken. By the way po, sa lahat na hindi nakakilala kay Pastor Ken, si Pastor Ken po kanina yung nag-pray sa nation is our youth pastor po sa church. No? Together with me as the associate pastor and also Pastor Henny po, nasa Australia as our head pastor. Kanina po hindi kami nag-usap ni Ken, but binuksan po niya yung isang talata in Psalms 46, pero binasa niya verse 4. Pero I would like to open this conversation with you about the Word of God. So, Psalms 46:10, but we will be reading from verses 1 and 2. Okay po? Next slide, yan. Ilalagay ko naman dyan. Okay. Sabi po ng Psalms 46, verses 1 and 2, God is our refuge and strength. Naniniwala po ba kayo doon? Ang Diyos, ang ating refuge, ang ating kalakasan, an ever-present help in trouble. Kapag daw po tayo po ay nasa trouble situation, mahirap na sitwasyon, laging present ang Panginoon. Laging nandyan siya. Napakaganda po magbasa ng salita ng Panginoon, no, na palalakas ang ating loob. Kahit pa hindi ko na-explain yan, pag binasa po ninyo yan, dumadaan ka sa trouble at saka difficult circumstances, kapanatagan ng dulot at dala ng salita ng Panginoon. And then sa last part po, last sentence, therefore we will not fear. Hindi daw tayo kailangang matakot. We will not fear. Sound check. Ayun. Akala ko pinalitan ba? Sige po, last part po. Therefore, we will not fear, though the earth give away. In other words, though the earth will shake, though everything will be shaken, we will not fear. Yung mga tao pong natatakot, nagkakaroon ng takot kapag ang earth give way. Ito po yung mga hindi nakakaalam siguro na ang Diyos ang ating refuge and strength. Kasi po kung alam mo daw that God is our refuge, He is our strength, He is our ever-present help in trouble, ang magiging resulta niyan, courage, you will not fear. Kung ang tao alam yung first part, ang magiging resulta yung second sentence, nakuha po ninyo, magkadikit kasi yan eh. Bakit natatakot ang tao? Baka nakakalimutan nating may Diyos tayo. Hindi lang basta Diyos. Diyos na refuge natin at strength natin at baka nakakalimutan natin hindi tayo iniiwan ng Diyos, lagi natin siyang kasama. At may pangako siyang hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Baka nakakalimutan natin yan. Kaya nakakaramdam siguro ng marami ng fear. Kasi daw po sabi ng Bible, kung alam natin yan, ang magiging resulta, therefore, we will not fear. Though the earth give way. Pag tinuloy po ninyo yun, kahit pa nga daw pong mga bundok ay tumalon sa dagat, di tayo matatakot. Though everything will be shaken, hindi tayo matatakot kung alam po natin ang katotohanan kung sino ang ating Diyos.
Yan po ang unang verse na binuksan natin para po mabigyan tayo ng kapanatagan sa atin pong loob. Kasi po sa mga nakaraang araw, ilang beses na po, napakaraming beses na may nag-chat sa akin, nagtanong sa akin, ano daw po bang mga nangyayari na para bagang alam namin ang lahat. Mga kapatid, kahit po pastor kami, hindi ko po alam ang lahat ng bagay. Pero isa lang po ang alam ko, kapag nangyari ang isang bagay, nasa kapahintulutan ito ng Diyos. Now, sa kung bakit, pati ako po nananalangin din. And I try to reflect kung ano po ang dahilan o ano po ang nais ng Panginoon na mabatid natin sa mga ganitong klaseng pangyayari. Ulitin ko po, alam ko naman pong aware tayong lahat dito. These past days, the earth has been shaken. Hindi lang po Pilipinas. Pag tinignan po ninyo ang buong mundo, hindi mo po Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas nagkakaroon ng lindol, ng mga pagbaha. Hindi lang sa Pilipinas nagkakaroon ng civil war, pag-aaklas ng mga tao laban sa gobyerno. Hindi lang po Pilipinas nangyayari yan. It is happening everywhere. Nabalitaan na po siguro ninyo yung sa Nepal. Meron po sa Myanmar, meron din na mga civil wars na nangyayari po dyan. No po. Yan po ay mga bagay na hindi natin maitatanggi. Pero sa Pilipinas po, bukod sa pagbaha, sa problema sa ating pong gobyerno, sa korupsyon, yung mga paglindol. Alam po ninyo, yung mga paglindol na nangyari, napakalalakas. Pero hindi lang po lupa ang yumanig eh. Napansin po ninyo? Niyanig din ng mga lindol yung puso at pananampalataya ng mga tao. Because if you will look around, people are worried, people are afraid, people are asking, Lord, what's happening? Hindi po ba kayo isa sa mga nagtatanong sa sarili nyo, ano bang nangyayari? In fact, kanina lang pong umaga, binuksan ko ulit ang aking social media account at nakita ko ay hindi ko po na-confirm. Pero kagabi po ata alas 10, meron na namang pagyanig. Bago po yun. Nakahapon meron, di po ba? Pero nung gabi meron na naman. 4.1. So maybe we are one of those people na nagtatanong, Lord, what's happening? There are questions in our minds. Pero even though we don't know what's happening, the most important thing is, hindi natin alam kung ano pong nangyayari, pero ang importante, kilala natin kung sino ang Diyos. Ako po kasi ganun ako eh. Hindi ko na kailangan malaman ng lahat ng bagay. Basta alam ko kung sino ang Diyos ko. Okay na ako doon. The Word of God reminds us, when everything shakes, God remains unshaken. God is unshakable. At kung siya'y nasa puso natin, bakit matitinag at mayayanig ang ating puso? Kung ang Diyos, unshakable God, ay naninirahan sa atin pong puso. So, habang pong iniisip-isip ko po to, there are 3 things. Sisiningit ko lang po dito sa ating pag-uusap. At later po, we will be connecting it to the Feast of the Tabernacles. There are few things po na feeling ko ay pwede nating mapagbulay-bulayan sa mga nangyayari po ngayon. Unang-una po, huwag nating kalilimutan na God is our refuge. That's the first thing. God is our refuge. Therefore, we will not fear. When the ground trembles, when fear tries to overwhelm us, tandaan po natin that God is still unshakable. He is our refuge. In other terminology, He is our safe place. Siya po, hindi po kahit anong lugar. Ang safe place natin, dapat po alam natin na ang Diyos yon. Ano po ba safe place natin? Yung iba po, nagpapagawa pa ng mga underground sa kanilang mga bahay para lang po maging ligtas sila. Sinasabi ng marami, sa bahay namin, safe doon. Pero alam po ninyo, walang lugar dito sa mundo pwedeng tawaging lugar na absolutely safe ka. Pero sabi ng Biblia, safe tayo sa presensya ng Diyos.
Kahit pa nasaan ka, basta kasama mo ang Diyos, that's your safe place. Kasi talaga hindi naman talaga po lugar yung refuge natin. It is God Himself. Tandaan po natin, God is still our safe place. Even Psalms 18 verse 2, sinasabi po sa atin yan, "The Lord is my rock, my fortress, my safe place, and my deliverer." At napakarami pang mga talata sa Biblia ang nagpapahayag niyan. God is unshakable when everything else shakes. Kaya po, anong application nito sa atin? Run to God. Huwag natin pong kaligtaan na lumapit sa Panginoon. Ding alawa po, pupulayin la palawat kang Lord. Pero ita mo, when everything shakes, lapit sa Panginoon. Iyon ang pinakamatalinong pwedeng gawin ng tao. Do not fear. Trust God. Pray instead of panicking. Instead po na magpanic tamo, I think po, all of these things that are happening, tinuturuan tayong tumawag muli sa Panginoon. Nakita ko po yung mga video sa Davao. Nakita po ninyo yan, yung mga video clips nang nangyari. Yung mga taong hindi naman talaga tumatawag sa Diyos, gugulisak da, yung gugulisak da. I think po talagang yun ang natural ng tao, na kapag ka po wala ka ng masandalan, talagang maaalala talaga ang Diyos eh. Pero ang panalangin ko po, hindi na sana kailangan umabot ng ganun para matawagin natin ang Diyos, maalala natin siya. Pero siguro po, sinashake ng Panginoon ang ating pong bansa para po maalala natin siya. At makita natin siya lamang ating pag-asa. He is your unmovable shelter. He is our unmovable shelter. And then number 2 po, aside from God is our refuge, remember that God is in control. Baka kasi nakakalimutan natin yon, kaya po natatakot tayo pag minsan. Kasi po, kung hindi natin alam yan, paghaharian tayo ng takot. Kapag ka po may mga nangyayaring hindi inaasahan, pinagkahaharian tayo ng takot if we forget that God is still in control. Matthew 24 verses 7 to 8. Alam po ninyo, ang mga nangyayari sa ating paligid, yung pong pagyanig ng lupa, pag-aaway-away, you will be hearing rumors of war. Nakasulat na yan sa Biblia. Yung mga po sakit na hindi mo mawari kung saan nanggaling, yung mga ganoon po. Yung pong magulang laban sa anak, pamilya laban sa pamilya, lahat pong yan ay sinabi na ng salita ng Panginoon na mangyayari sa hinaharap. By the way, if you will be reading Matthew 24, it talks about what will happen kapag ka po, paano mo malalaman na paparating na muli ang Panginoon. Kailan ba yung pagbabalik ng Diyos? The exact day and the exact hour, we don't know kung kailan. Pero mararamdaman mo daw katulad ng parang babaeng nanganganak. Hindi mo alam kung kailan maipapanganak yung bata, pero mararamdaman mong malapit na. Parang ganun daw po ang pagdating ng Panginoon. In Matthew chapter 4, if you have time later sa bahay, you can read it and you will understand at marami kayong marirealize na lahat ng nangyayari ngayon ay umpisa pa lamang ng birth pain. Ibig sabihin po, ito'y kapahayagang malapit na ang pagdating ng Panginoon. There will be earthquakes in various places. These are the beginning of birth pains. Tumutukoy po yan sa pagdating ng Panginoon. Umpisa pa lamang ito. Pero ito po ay pahiwatig ng Diyos na nalalapit na ang kanyang pagdating. Jesus said these things would happen. Hindi po para maalarma tayo, para magpanik tayo, para matakot tayo, hindi para doon. These things was written to awaken us. Para gisingin po tayo. Hindi po para takutin tayo, pero para maging spiritually ready tayo. Mga kapatid, sinasabi ko po ang mga bagay na ito, and I want you to read Matthew 24, hindi po para pagharian tayo ng takot, kundi po para matulungan tayong maging handa. Kasi po, anytime that the Lord can come. So instead asking, why? Why, Lord? Why are these things happening? We ask, Lord, what are you teaching me through this shaking?
Instead, ask yourself na, am I ready? Kasi po, instead of being afraid, dapat we should be ready. Hindi naman kailangan maraman pa kung kailan darating ang Panginoon. Dapat ang tanong, ready ba ako? Hindi yung kailan ba darating ang Diyos. Hindi po yun ang tanong, hindi natin alam yun eh. Yung kailan ba darating muli ang Panginoon, hindi natin alam yun. At hindi natin malalaman yun. Kung kailan yung eksaktong araw at oras. So instead of asking, kailan ka ba darating, Lord? Ito na yung mga palatandaan. Instead of asking, kailan? Kasi siguradong darating naman yun, hindi na natin alam. Instead of asking, kailan? Let's ask, ready na ba ako? Handa na ba ako? Yun ang magandang tanong. At sa bawat araw pong lumilipas habang di pa dumarating ang Panginoon, gamitin natin ito para ihanda ang ating sarili. Di lang ang ating sarili, pati ang ating pamilya. Para po kahit anong mangyari, dumating man ang Panginoon, masaya po tayong aakyat sa langit. Kasama ang mga mahal natin sa buhay. Kaya nga po, kailangan po hindi lang yung self natin ang nire-ready natin. Let's also remind our children, our family members, our husbands, our wives, na nakasulat ito sa Biblia, nagpapahiwatig na ang Diyos, kailangan na tayong maghanda. Hindi po yan alam ng marami kasi po people are so focused on their own goals, on their own aims, ding achievements, yun po yung mga pinagkakaabalahan ng mga tao eh. Paano magpayaman, paano umunlad. Nakakalimutan po natin ang lahat ng yan, it will all fade. Kasi po, ni-ready mo nga ang lahat ng yan, pero iiwanan mo lang yan. Yun eh. So, let's be ready. Kasi po, alam naman po natin, nalalapit na pagdating ng Panginoon. Even the Bible tells us that this earthquakes and everything that is happening, rumors of war, yung mga nakikita po natin, nation versus nation. Yan po ay mga palatandaan ng malapit na pagdating ng ating Panginoon. And then number 3, this is just about what's happening around na po. Tandaan po natin that God cannot be shaken. Pwedeng mayanig ang lupa, ang ating puso, isipan, pananampalataya, pero ang Diyos hindi mayayanig. Sabi po ng Hebrews chapter 12, verses 26 to 27, kinuha ko na lang po yung mga parts na i-highlight natin, yung pinaka-thought niya. Once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. Sabi po na salita ng Panginoon yan. Bakit daw po? So that what cannot be shaken may remain. Yan ang sabi ng Bible. So there are things that cannot be shaken. Hopefully po, our faith is one of those things na hindi po matinag-tinag. Lalong-lalo na po kung ang pananampalataya natin ay nakasalalay sa Diyos. Kasi po ang Diyos, ang batong sandigan, hindi mayayanig. Kung ang pananampalataya ay nakaugat kay Kristo, hindi yan mayayanig. Na po. God allows shaking, not to destroy us, but to reveal what's truly solid, what is not, or to reveal yung pong mga bagay na will remain. Yan ang sabi po ng Bible, no? Kaya nga po, let's build our lives on Christ, the unshakable rock. Everything else po may fall. Lahat pwedeng masira, mawasak. But those who are rooted in Christ will stand firm. Ayan. Yan mga ilang paalala lang po, 3 paalala sa mga nangyayari po ngayon sa ating pong paligid. Huwag tayong matakot. Ngayon po, transition po tayo papunta doon sa ating sineselebrate ngayon. Nakita po natin ng mga balita kung paanong gumuguho ang mga gusali. Di po ba? Natin kung pungigit, building niya, may krakyalibutad. Napakakagaganda ng mga tahanan. May nakita po akong post, makalunos siya man po. Nagtrabaho siya ng ilang dekada sa abroad. Nakapundar siya ng bahay. Nagpatayo siya ng magandang bahay. Bigla pong nawala ang lahat, segundo lang. Yung pong pinaghirapan ng ilang dekada. Mga magagarang tahanang itinayo dahil sa ilang dekadang pagsusumikap. Ilang segundo lang, wala na. Mga gusaling ipinagmalaki ng tao dahil sa ganda, dahil sa gara, sa isang iglap po, gumuguho. Sa mga nakaraang araw lang po nangyari yun. At heto po,
ang I think connection nito sa ating pinag-uusapan na pinag-uusapan pong celebration of the tabernacle. There are a few things po na I want to share about the relationship between what's happening and the Feast of the Tabernacles. Kasi po, if we will open our Bibles in Leviticus chapter 23, by the way, we are celebrating the Feast of the Tabernacles next. This is the first lesson na nakita ko po na very related to what's happening. And also, in relation with our celebration po today. In Leviticus chapter 23, verses 42 to 43, ganito po ang nakasulat. Live in temporary shelters for 7 days. Ito po yung utos ng Diyos na binigay sa mga Israelita noon. Leviticus is in the time of Moses. Sabi po ng Diyos sa kanila, live in temporary shelters. Mga temporary shelters na katulad po nito. Mga kubol, mga tents. You live in temporary shelters for how many days? 7 days. Kaya po hanggang ngayon, ganyan pa rin ang ginagawa ng mga Israelita. Kasi if you will be reading the whole Leviticus, ang sinabi ng Diyos sa kanila, this will be a perpetual law. Ibig sabihin ng perpetual, hindi yan matatapos. Pag sinabi pong perpetual. So, hanggang ngayon, ginagawa po nila yan. They live in temporary shelters for 7 days. Bakit daw po? Here's the reason why. So, your descendants, yung mga susunod na henerasyon sa inyo, ang reason pala para bakit pinapaselebrate ng Panginoon ito at pinagagawa niya yan, so that your descendants, sa mga susunod pang salinlahi ninyo, will know that I had the Israelites live in temporary shelters when I brought them out of Egypt. I am the Lord your God. Para hindi nyo makalimutan kung anong nangyari sa inyong mga ninuno na sila'y tumira sa mga ganyang temporary shelters. Kasi po nang nakarating ang Israel sa lupang pangako, marami nang nangyari hanggang po ngayon, no? Ang marami na po ang nakapag-acquire ng kanilang mga sariling ari-arian, nagkapagpatayo ng magagandang bahay at kung ano-ano pa. Mabilis po kasing makalimot ang tao pagka po umasenso na. Kaya nga po ang Diyos, sinabihan sila na, remember kahit bato na ang inyong mga tahanan, once a year, aalalahan ninyo kung saan kayo nanggaling. Na dati wala man ang lahat ng yan, kaya nandyan ang mga yan kasi naging tapat ang Diyos sa inyo. Yun po ang purpose ng pong celebration na ito. Pero nais ko pong i-highlight ito, na sinasabi ng Diyos sa kanila para maalala ninyo na kayo'y nakatira lamang sa mga temporary shelters. And that's the first lesson. We only live in a temporary shelter. Kasi baka nakakalimutan po natin, baka akala mo permanent shelter na yan. Though sa mga pinifill up po natin, may nakasulat na permanent address, no po? Pero gaano ba ka-permanent yun? Pag nabenta yun, wala na. Pag nawasak yun, wala na. Permanent po ba talaga yun? Ayan ang question ko. Yung address mo ba permanent na? Sinusulat natin permanent, pero after 2 years, lilipat ka na naman ng bahay. Gaano ba ka-permanente talaga yun? No po? Pagkabato na, ang ibig sabihin, permanent na daw yun. Pero walang permanente dito sa mundo. Diyos lang talaga ang permanent. No po? Sabi ng Bible, don't forget that we live in temporary shelters. Kahit pa po yung mga bahay natin ngayon, mga kapatid, those are just temporary. And maybe this day, today, we should remind ourselves, lahat ng tinatangkilik natin, kasama bahay, lupa, lahat, temporary. Ang permanent address talaga dapat natin ay langit. Balang araw, uuwi po tayo doon. Yun ang permanente. Pero all of the things here on earth are temporary. That's the first lesson here. Yung pong Feast of the Tabernacles reminds us ng mga bahay natin dito po sa lupa ay temporary shelter lamang. Na po. Tuwing sukot po ang mga Israelita, lumalabas sa kanilang matitibay at magarang bahay, naninirahan sa mga kubol to remind them that all are temporary. Ginagawa na po nila ito upang maalala ng lahat ng lahat ng bagay dito sa lupa ay pansamantala lamang.
Ganon din po tayo. Lahat ng meron tayo, I call it temporary. Sabi nga po ni Solomon na pinakamatalinong tao na uh, na namuhay po dito because God has given him wisdom na po. Of course, bukod po sa kay Jesus sa ating Panginoong Jesus nung nagkatawan tao siya, I think Jesus is also wise na po. But isa po sa mga pinakamatalinong taong nabuhay ayon sa Biblia, si Solomon, ang sabi niya, lahat ay vanity. All things are in vain. Vanity lahat. Vanity lahat. Lahat po ay naranasan na ni Solomon. Nagkaroon siya ng magarang palasyo, prestige, position, ginto, ari-arian, name it. Naranasan niya lahat. Pero ang sabi niya, sa conclusion niya, lahat in vain. Lahat temporary. At yan po ipaalala po sa atin. Lahat ng meron tayo, temporary lang. Bahay, trabaho, kotse, karangyaan, pati nga ang ating katawan. Of course po, this will be changed into an incorruptible body pagdating ng araw. Pero yung katawang lupa natin ngayon, talaga pong nagfe-fade din at nagde-deteriorate din sa takbo ng panahon. Temporary. Kaya po, be careful sa pag-i-invest sa lahat. Some people are investing sa ganito, iba naman, they invest sa body. Those are good. Wala naman pong masama dyan. Content disclaimer lang ha. Siyempre po, our body is the temple of the Holy Spirit, kaya dapat halagaan. But, wag naman sana. Nang focus natin, inapunta na lang lahat sa mga yan at nakalimutan po natin ang Diyos. Kasi po, other people, they invest their time and effort sa lahat ng mga to. Nakalimutan nilang bigyan ng oras ang Diyos. Kasi po, we should be investing sa mga eternal things, not temporary things. Saan po ba tayo nag-i-invest, mga kapatid? Sa mga temporary things ba o sa permanent, sa things that are permanent. Lahat ng bagay patungkol sa Diyos, yun lang talaga mananatili. Ayan. This is in Leviticus chapter 23 po, no? Talking about temporary shelter. Wag po nating sandalan ang mga bagay na panandalian lamang. Huwag magmalaki sa mga bagay na madaling mawala. Ang mga gusali, ari-arian, yaman, maaari pong maglaho yan ng minsanan. Pero ang presensya ng Diyos ay mananatili magpakilan pa man. Ang mga Israelita po, they lived in tents. Many people call it weak. Kaya pinag-usapan nga po namin kagabi. Kasi po, many of our young people here, there are engineers, kayo ni po ne. Same profession as me. Pero kami po, mechanical engineer kami. Pero marami dito civil. May electrical din tayo. Pag-usapan lang namin kagabi, habang pong nagde-decorate at kumakain kami. Sa mga pagyanig na ganito, akit mo po kanyan, mas matibela pa po rin kubong kawayan. Kumpara po ka rin. Mas matibela pa po rin kubong kawayan. Pagka po makanyan, 2 kila po po king kaya, paspas. Pero retang batong bale, dyan pang pekakay. Pagka po malakas talagang lindol, makikita po ninyo kung gaano po kayo karupok ang mga bagay-bagay na itinayo lang ng tao. Yung pong mga Israelita, simple lang yung bahay. Yet the glory of God covered them. Yung feast pong ito, it reminds us that security is not found in strong walls, but security is found in our strong God. Kaya hindi po sa strong walls, pero sa atin pong strong God. Yun ang security natin, mga kapatid. Ano po bang practical application natin dito? Huwag ilagay ang tiwala sa material na bagay. Ipagpasalamat ang mga biyayang meron tayo, ngunit huwag itong sasambahin. Huwag itong pahahalagahan higit sa Diyos. Sometimes sinasabi po ng tao, hindi naman namin sinasamba yan eh. Pero mga kapatid, alam ng Diyos ang puso natin. Pag ang mga bagay na yan, humigit
sa iyong pagtingin kaysa sa Diyos. Diyos-Diyosan yun, aminin mo mat hindi. Kasi lahat ng bagay na mas importante sa tao kaysa sa Diyos, nagiging Diyos-Diyosan ng tao yun. Kaya huwag po sana tayong mahulog sa ganun, mga kapatid. Ituring ang buhay bilang isang temporary booth lamang at ang langit bilang tunay nating tahanan. Our permanent place is in heaven. Don't forget that. Lesson number 2 po, God is our real shelter. That's lesson number 2. Ayan. In Psalms 90 verse 1, sabi po ng Biblia, Lord, talking about God, through all generations, ano sabi po sa Bible? You have been our home. Sabi po ng isang psalmist in Psalms 90, this is a psalm, it means a song, but at the same time, I believe it is also a prayer of the psalmist towards the Lord. Sabi po ng psalmist, Lord, kausap po niya ang Diyos. Through all the generations, sa lahat ng henerasyon, magmula pa sa kaninunuan namin, ikaw na ang naging tahanan namin. Ito po ngayon ang mag-explain sa atin, bakit yung isa sa reason kung bakit pinagagawa ng Diyos sa mga Israelita yung Feast of the Tabernacles, para maalala ng mga Israelita na hindi po talaga bahay na bato ang kanilang tahanan. All of this time, ang Diyos mismo ang naging shelter nila. Pag binasa po ninyo yung naging karanasan nila sa ilang, bukod po sa mga boots nila, alam po ninyo, yung nagsishield sa kanila, hindi naman bahay nila eh. Yung totoo po nito, ang wilderness, pag tinignan po ninyo ngayon, sa panahon natin, yung possible na lugar na dinaanan ng mga Israelita sa panahon na sila po ay umiikot-ikot papunta sa lupang pangako, marami daw pong ahas doon at saka alakdan. Yun po ang status ng wilderness na yon. Napakadelikado ng lugar na yon. Ngayon, para po mag-survive ang mga Israelita doon, na tent lamang ang tirahan at constantly moving ang kanilang, yung paglalakbay po nila, constant, isang milagro daw po na sila po ay nakatawid ng ligtas at nakarating sa lupang pangako ng ganon. Kasi po hindi kasi talaga pader ang pumoprotekta sa kanila, pader ng bahay nila. Hindi po yun ang protection nila, ang Diyos mismo ang kanila pong naging protector, siya ang naging parang bahay nila. Siya ang naging home and shelter nila. Ang Diyos ang naging home nila. Yan ang sabi po nila dyan. Dito natin marirealize ngayon na God is our shelter. He is really our safe place. In fact po, hindi po bubong ng kanila pong temporary shelter ang nag-protect sa kanila sa init. If you will be reading your Bibles, nagpapadala ang Panginoon ng pillar of cloud. Parang payong na malaki sa taas nila. Kaya nga po, kahit nasa ilang sila, palagay ko lang po dahil may pillar of cloud by day and pillar of fire by night, kasi mayroon po silang, higit pa po yun sa solar natin eh. Itang ngela mamayad sulu, pillar of fire yan. Yan po ay para maging ilaw nila at liwanag at para po, kasi po takot sa apoy ang mga alakdan ng mga ahas for their protection also. At malamig din po doon. Kapag ka po kasi sa wilderness, napakainit pag araw, napakalamig pag gabi. So, God is really protecting them. Naalala ko po yung pillar of cloud. Kahit naglalakad sila sa disyerto, wala kang makikitang sunburn sigurado doon. Pagka may sunburn, alam po ninyo, sigurado, masyasabuntok to, may lakad-lakad jalwal. Well, linwal na ka na naman, ada po kanita, ang pengari. Kasi po nung atsuka kang presensya ng Lord, kasi po yung cloud na yun, nagsisilbering compass nila yun eh. Pag mag-move na yung cloud, time na para mag-move. Kung saan pumupunta yun, doon sila pumupunta. So para po ang isang Israelita, hindi na niya sunburn, may kuya king kalooban na ng Ginoo. Sabi ng Lord, papunta ka rin, yan tayo ka rin. O, syempre po, walang pillar of cloud doon. Oo. Katignan nga po mga katabi ninyo mga kapatid, baka... well, by the way, joke lang po yun. Baka may sunburn kasi yan eh. But I'm talking about the spiritual context of it. May guide sila at may bubong sila talaga. It's the Lord. Sa lahat ng ito, ngayon po nakikita na natin sa big picture dahil tapos ng lahat ng nangyari at nababasa natin ang buong kwento sa Biblia,
ngayon po masasabi natin na hindi talaga mga tent ang naging tirahan nila. Ang Diyos talaga ang siyang lumukob sa kanila at nag-iingat sa kanila. Kaya po nasabi ng psalmist, it's been you all along. It's been you, O Lord. Through all generations, it's been you. You have been our home. Yan ang sabi po ng psalmist. Sana po tayo po ma-realize din po natin yan, no, mga kapatid, na ang Diyos ang ating pong tahanan. Sa halip po na matakot sa mga pagyanig at lahat ng mga nangyayari, manahan tayo sa kanyang presensya. Kapag ka po may unos sa buhay, tumakbo sa ating kubol, tent. At ang ating tent ay presensya ng Diyos. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo kanina, kapag may nangyari, diretso panalangin, diretso pray na kaagad. Kasi po pag nag-pray ka, para kang pumapasok doon po sa spiritual na tent ng Panginoon. And you are safe there. Ano po? That's number 2. No po? Siya ang ating tahanan. Hindi lang siya basta ama natin, siya rin mismo ang tahanan natin. Alam po ninyo bakit po tahanan ang tawag natin dun sa hindi lang basta bahay, we call it tahanan. Ang root word daw nun, tahan eh. Alam po yung tahan, ginagamit po natin yun kapag ka umiiyak ka, tahan na. Kaya nga po yung mga tahanan natin, kailangan comfort place talaga sila. Kasi yun talaga ang kahulugan ng tahan. And I remember what the Bible tells us, pag punta talaga natin sa permanenteng address natin sa langit, ang unang gagawin ng Panginoon, pupunasan daw niya ang ating mga luha. Nabasa po ninyo yun? He will wipe away our tears. Na-imagine ko nga po yun, may kasabay pang sigurong word yun eh, tahan na. Kasi nasa tunay tayong tahanan. Tunay na tayong tahanan. That's the, number 2. Last po, number 3. Yung pong Feast of the Tabernacles, no po. Inutusan po sila na mag-rejoice because it is a joyful celebration. Nakasulat po yan in Deuteronomy chapter 16 verse 14. Habang pinagdiriwang nila yan, yung Feast of the Tabernacles, sabi ng Diyos sa kanila, be joyful at your feast. Talking about the Feast of the Tabernacle. Wala silang choice. Hindi sila pwedeng makapamili ng emosyon. Kailangan po nilang i-celebrate yan joyfully because it is a joyful celebration. You, your sons and your daughters, hindi lang basta yung mga ama, kasama ang buong pamilya. No choice talaga sila. They need to celebrate it joyfully. Pero may challenge yan eh. Naisip ko po yan. If the requirement is joy, kapag ka po pinagdiriwang nila yan, the requirement is to be joyful. E paano kung may problema sila sa panahon na yon? Nagkataon na sobrang dami ng pagsubok at problema, dumating yung araw ng feast na yan. Kailangan nila talagang kalimutan ng lahat ng yon. At it will be para pong a question of obedience sa kanila, a challenge of obedience. Naalala ko sinasabi ng salita ng Panginoon. In the New Testament, meron din po sinabi sa Apostol Pablo noon na, be joyful always. Again, I say rejoice. Alam po ninyo kung bakit? Kasi po yung joy natin, hindi nakasalalay sa mga pangyayari sa buhay natin dapat. Dapat po yung kagalakan sa ating puso, hindi nakasalalay sa mga nangyayari sa paligid, nakasalalay ito sa Diyos. Ibig sabihin, kahit pa po anong mangyari, kung ang kagalakan mo ay na kay Lord, kahit anong mangyari, ay may joy ka pa rin sa puso. Kasi po nakasandal ang kagalakan natin sa Kanya. Kahit mawala pang ibang bagay, hindi mawawala ang joy mo kasi hindi naman nakasalalay sa mga bagay na yun ang joy eh. Nakasalalay sa Panginoon. Kaya nga po, lagi po sinasabi ko sa mga young adults, ako masyadong malungkot. Ano po kung ako malungkot, ala na akong obra, mila ko obra. Enjoy mo, tsuking obra mo. Alayo kang Lord. Di ba at-enjoy pa mo rin ni Lord? Tala na-enjoy mo. Baka makasandalya ka rin. Kasi may wala ito, may wala yan naman enjoy mo eh. Hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Sinasabi po ng Biblia, ang joy natin dapat na kay Lord. Nasa Kanya dapat ang joy natin. Ano po? So,
Ayun po, be joyful. Medyo challenging yan. May kagalakan po ba sa ating puso, mga kapatid? Kahit may problema at pagsubok. Yan po ang medyo hindi naiintindihan ng maraming tao sa atin eh. Bala mo ko lahat ang problema. Sinabihan doon ako pong makanyanding siping yung bale. Bala, lahat ang problema. Akala po nila, everything is fine. Kasi po, nakikita nila tayo. Di nila alam, kaningningan ng Diyos ang nakikita nila. Pero we also have struggles. Sino ba naman taong wala ng mga pagsubok? Pero, totoo naman na sinasabi nilang lagi tayong masaya. Masaya naman talaga. Kasi po may Diyos tayo, yun lang naman talaga nagpapasaya sa atin. No po? Kaya po, kailangan matandaan natin yan at maalala, actually po medyo natanggal ata yan, but if you are writing, nakasulat dyan, rejoice in the Lord, not in temporary things. Hanapin ang kagalakan sa Diyos, hindi sa mga bagay na temporal. No po? Yun ang sabi, Deuteronomy 16 verse 14, be joyful at your feast. If we celebrate with joy. You, your sons, and your daughters. Sabi po ng Psalm 16 verse 11, paano tayo magiging joyful? Saan natin mahahanap yung fullness of joy? In the presence of God, there is fullness of joy. Nasa Diyos ang kagalakan. Meron na po ba sa inyong naranasan na ka masaya, hindi ka masaya, kaya pilit mong hinahanap ang kagalakan? Maraming mga tao pilit hinahanap ang kagalakan. Pupunta sila sa isang lugar, akala nila maging masaya sila doon. Tama naman, medyo parang masaya, pero magbabakasyon, halimbawa, happy ka, pag-atsyo ka rin, picture dito, picture dyan, may day dito, may day dyan. Sabihin na natin, 3 days, 5 days yung bakasyon. After 5 days po, muli ka kayong balihan mo, muntaking kwarto mo ba si babalik ka sa totoong buhay. Parang panaginip lang yung nangyari, pero hindi pala siya joy. Ang joy po kasi is different sa happiness. Alam po ninyo yung kaibahan ng joy sa happiness? Ang utos ng Panginoon, be joyful, not just be happy. Yung happiness po kasi nakasalalay sa happenings. Alam po ninyo, pag wala ng happenings, wala na yung happiness. Pero yung joy mas malalim. Nakuha po ninyo. Naintindihan po natin yon. Maraming mga tao kapag ka may party, may ganito, may happenings na nangyari, may biglang nangyari okay at mabuti, parang masaya sila. Pero pag wala yun, bababa ulit. Mawawala yung parang kasiyahan. Kasi happiness lang yun eh. At kadalasan ang hinahanap ng tao at hinahabol-habol, happiness lang. Hindi ka masasatisfy. Ngayon masaya ka, pero kung dyan nakasalig ang iyong kagalakan, mag-fade yan. Kita mo, ang mga young people, gusto talagang ako, sasaya ako pagka nagkaroon ako ng bagong iPhone. Bigyan mo siya ng bagong iPhone, mukha siyang masaya. After 3 months, mawawala yon. Mag-fade yan. Kasi po, lahat ng bagay na temporal, kung dun mo nilagay ang iyong happiness, mag-fade at mag-fade yon. Kasi sasabay yon sa pag-fade ng temporal things. And that's the reason why joy is different. Joy is not temporary. Nasa puso natin yon. Kahit anong mangyari, hindi mawawala yon kung ang Diyos ay nasa sa puso natin. Kaya nga po, isandal natin sa Diyos at hanapin sa Diyos ang atin pong kagalakan. Hindi sa mga bagay na temporal. Alam po ninyo, may 7 mahahalagang pista ang Israel pag binasa ninyo ang Biblia. One of these feasts is the Feast of the Tabernacles. Pero among all the 7 feasts, ang pinakamasayang pista ay Feast of the Tabernacles. Because specifically, talaga sinabi ng Panginoon, hindi niya yan sinabi sa ibang pista. Marami pong inutos ang Panginoon sa kanila na i-celebrate nila every year. Isa lang yung Feast of the Tabernacles. Kasama po yung Day of Atonement, Feast of the Trumpets, etc. 7 po yun. Pero eto lang yung pista na inutusan silang literal ng Diyos na maging joyful kayo dito sa feast na ito. So therefore, they have no choice but to find and to look to the Lord and search joy sa Diyos. Kasi po baka maisip ninyo, makano kung mag-celebrate, pastor, makano kung magsaya kasi mo kasi intindihan yung pagdalanan ko eh. Ito mo kanito. Mga kapatid, hanapin natin sa Diyos ang ating pong kagalakan. Hingin natin sa Diyos na, Panginoon,
punuin mo ang aking puso ng kagalakan. Yan po ang isang bagay na kung hindi natin pangangalagaan, mabilis manakaw ng dyablo yung kagalakan na yan. Yan dati po, galak na galak ka, Saturday pa lang talagang maglundag na kapugan tula kasi po Sunday bukas na you are so excited, so happy, seeing your brothers and sisters in the Lord and experiencing God, worshiping God. Talagang tuwang-tuwa ka, the joy is there. Pero hindi natin yan naaalagaan at babaliwalain natin ito. Mapapansin mo, baka mag-fade yun. Kasi mapupunta yung paghahanap natin ng kagalakan sa ibang bagay at hindi na ang Diyos. Pagka nangyari po yun, makikita mo mag-iiba yung Kristiyano. Ngayon po itang Sunday na naman. Balang po, obligasyon na mo. Pero tandaan po natin, huwag natin tignan ito bilang parang obligasyon lang o ritual lang. Tignan po natin ito bilang isang pribilehiyo. Kasi po ang every Sunday at pagtitipon-tipon nating magkakapatid, training po yan. Kasi sa heaven, tayo rin magkikita-kita. What we are doing here, worshiping the Lord, serving the Lord, yan lang ang gagawin natin sa langit. Kaya practice din yan eh. This is a taste of what's to come. Ano po? In eternity, we will serve God and worship God for eternity in heaven. Yan po. Mga practical lessons lang po about this, ito pong King Joy. Magpasalamat sa Diyos sa kahit maliliit na bagay lamang na binibigay niya. Tandaan po natin, minsan po nawawala ang kagalakan sa atin kasi po hindi natin nakikita yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Kung ang focus natin ay sa mga bagay na meron na ang iba, talaga po hindi ka magiging masaya sa buhay. Pero if you will be focusing on the faithfulness of God, that even in small things, you thank God for it. Ating kung pamangan po, paboran nyo na pampuno ng klaseng pamangan. Pasalamat taging Ginoo, maging masaya tamo po. Dahil nga luwa po, pag Pasko, halimbawa, masaya lang po, gating lechon. Lechon lang, nakasentro sa lechon yung malungkot ngayon, mas masaya last year, ating lechon na. Sali ka lechon manok, pwede na yun. Lechon niya pa rin naman. But, hindi po gano'n ang Kristiyano, mga kapatid. Yung joy natin, hindi natin dapat isandal sa iba. Yun yung sinasabi ko po. Kaya let's just check ourselves din eh. Ano po ba nagpapasaya talaga sa atin? O anong magpapasaya sa atin? Ako po, ang kagalakan ko, natagpuan ko na kay Lord yun. Kaya kahit ano pa pong mangyari, magbago man ang lahat ng tao at magbago man ang lahat ng bagay, ang Diyos po kasi di magbabago. At kapag natagpuan na natin kung sino ang ating kagalakan, hindi na mawawala yun. Kaya maganda rin po, let's just evaluate ourselves. Pag uwi natin sa bahay, I pray po na ang Diyos ay patuloy na mangusap sa atin. Sa lahat ng napakinggan po natin, sigurado po, may mga bagay na gustong sabihin ng Diyos sa atin. May sinasabi siya sa atin. Kailangan lang po talaga nating isipin yon. Itanong, Panginoon, sa mga narinig ko po, ano po bang gusto ninyong gawin ko sa mga ito? Kasi po hindi lang tayo basta nakikinig eh. Kailangan may gawa pagkatapos ng pakikinig. So let's just ask the Lord. Depende po yan sa sitwasyon ng ating buhay. Let's just evaluate ourselves. Ang joy ko ba, Lord, nasa sayo pa? Mas pinapahalagahan ko ba yung iba kaysa sayo, Panginoon? Tapos kapag po na-realize mo na may pagkukulang tayo, etong kagandahan po eh, sa pangungusap ng Panginoon sa atin, huwag tayong mahiya humingi tayo ng tawad. Panginoon, kapag na-realize mo, halimbawa, Panginoon, patawarin po ninyo ako. Nakalimutan po kita, Panginoon. Ngayon, inaalala kita. Ikaw ang nagbigay ng lahat ng ito. Patawarin po ninyo ako, medyo naligaw ng konti, Panginoon. Pero maybe the Lord is reminding you na baka po it's been a while nung huli po ninyong kinausap ang Panginoon ng talagang totoong yung masinsinang usap. Hindi lang po yung, Lord, thank you sa food, amen. Hindi lang po yung ganon. It's
a prayer of conversation with the Lord. Baka it's been a while. Kaya the Lord is knocking. Baka po naghihintay ang Panginoon, uwi ka na anak. Kasi po yung baleta mo na, the Lord is our home. Ne? Sabi po ng kanina yung Psalms, di ba? The Lord is our home. Maybe the Lord is calling us. Because we claim we are sons and daughters of God. Baka po sinasabi ng Panginoon ngayon, anak, uwi ka. Usap tayo. At hindi po literal na bahay ang sinasabi ko. Pinapauwi tayo sa presensya ng Diyos. Because our real shelter is in the presence of God. Parang dito na po ako magtatapos. Parang isang magulang. Pagka po nagkaroon na ng sariling buhay ang anak, pamilya, trabaho, aalis na sila sa bahay, di ba? Mga magulang po, naghihintay-hintay ka rin na bumalik ulit. Pumasya lang anak, bumalik. Di po ba? Naghihintay. Kailangan pa ba sabihin ng nanay na namimiss na, o kaya ng tatay na namimiss na kita, balik ka. Punta ka dito. The Lord is waiting for us every day. Na bumalik sa Kanya. Laging iya po yung kahit mo. Takbuhan. The Lord is waiting. Maybe the Lord is knocking at the door of our hearts today. I remember a story of a parent waiting for her child, son, na pumasyal. For days, naghihintay siya sa labas, tumitingin siya sa malayo. Hinihintay-hintay niya. It seems lang nakalimutan na ng bata kasi ilang araw na siyang hindi umuwi. Pumapasyal. Ano po? Pero hindi po nawalan ng pag-asa ang magulang. One time po, nag-text na yung magulang sa bata, pasyal ka naman dito. Tapos pumasyal po ang anak. Tapos ang gusto lang pala ng nanay ay yung conversation lang. Conversation is different. Minsan po rin anak sabihin daw, ala ko kasing ibiya eh. Palagay po ba talagang apin daw ba talaga yung panto ng darang pengare? Palagay po. May tandadala mo? Aliwa ba yung presensya na ning anak? And sometimes, sa Diyos ganun din po tayo. Actually po, it's not about what we bring. It's about us. Our lives, our hearts in front of the Lord. O baka naman lumalapit naman tayo at binibisita lang natin ang Diyos, bisibisita lang. At binabalikan lang natin ang Diyos kapag may kailangan tayo. Ano kaya mararamdaman ng isang magulang na paninayaningan ng kaya at suyo, pero wali man conversation ng reason. May kailangan pala. Pagkabigay ng pangangailangan, alis na. Babalik na naman ulit pag may pangangailangan ulit. That's not relationship at all. Hindi yun relationship. And us as Christians, you always say, it's not a religion, it's a relationship with the Lord. Di po ba yan sinasabi natin? So, you're talking about relationship here. Pag sinabing tahanan, we are talking about a place of relationship. Pamilya kasi yun eh. Nakatira po doon. So, maybe the Lord is knocking at our hearts this morning. When was the last time we talked to the Lord? O kumbaga po spiritually speaking, kailan yung huling beses tayong umuwi sa tunay nating tahanan? Kailan natin huling beses kinausap ang Diyos ng masinsinan, heart-to-heart talk? Not because you want something and you are asking for something, but just because of relationship reasons. Kaya ako po rin pengari ko maka-separate na ako karela. Makalaula ka na ako. Ngayon yung nasa abroad po sila, no? Nasa Australia rin sila. Pero sometimes na feel ko na basta gusto ko lang magpag-usap. Sometimes tatawagan nila ako, kaya kami tatawag. Hindi dahil may kailangan ako na makahaso pa mo, okay, alaking makanyan. Hindi po ninyo maririnig sa aming conversation yan. Pagka tumawag, isa lang ang reason na miss namin ang isa't isa. And minsan diyang magluto ka, mabang ka, kwentuhan, wala mo. Wala. It's an open talk, open kay, may man panagalan ng oras.
Yung mga ganun bang klaseng ugnayan sa Panginoon? Hindi ka nagmamadali. Kasi sometimes when we pray, masyadong rush eh. Anong relationship ang mabubuo po doon? Kapag sinabing shelter o tahanan, pag sinabing manahan, magstay ka. Alam po ninyo, a place where you stay. Hindi lang siya basta lugar na dadaanan mo lang. Pag sinabing tahanan, it's an invitation for you na manahan. Ang manahan po kasi ay to stay. Ayun. Kaya nga po, ayun, I'm encouraging each and everyone. Magiging masaya ang Diyos. Ngayong araw, kung uumpisahan natin at tayong lahat tatawag sa Kanya. You know, of course po, we have limited time here on church. Pero sa bahay ninyo mamaya, we have a lot of time. Ano po? Let's just talk to the Lord. And later po, babalik tayo dito. And we will fellowship. Siyempre po. Pero I encourage everyone to have a conversation, heart-to-heart talk with the Lord. Go back. Go home. At ang home natin is the Lord Himself. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita, sa iyong presensya. Salamat po sa pagpapaalala ninyo ng mga bagay-bagay na aming napag-usapan. Salamat sa pagpapahayag ninyo ng inyong kalooban para sa amin. Salamat sa pagpapalakas ninyo ng aming loob na sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa aming kapanahunan. Ang iyong mga salita ay nagbibigay ng tapang at katatagan sa aming puso. Salamat, ipinaalala mong ikaw ang aming refuge. You are our shelter. You are our strength. Thank you for reminding us that you are our ever-present help in times of needs. You are our shelter, Lord. Thank you also for reminding us na ang joy ay galing lang sa inyo. Ang kagalakan ay marapat na hanapin namin sa inyo at hindi po sa mga bagay na temporal. Salamat din po sa pagpapaalala ng mga bagay-bagay na amin tinatangkilik ngayon. Ang mga material na bagay na ito, marapat na kami magpasalamat dahil nanggaling sa iyo ito, ang lahat ng ito. Pero huwag naming gawing mas mahalaga pa ang mga bagay na ito kaysa sa iyo. Salamat po, ipinaalala mo that all of these things are temporary. Ikaw lang ang permanente, Panginoon. Kaya we thank you for reminding us all of these things. And also thank you, Lord, for knocking at the doors of our hearts this morning. At yung pong nalaman namin that you also long for a heart-to-heart conversation. Kaya maraming salamat po. Ikaw po nakakakita ng puso at damdamin ng bawat isa sa amin na naririto. Ang aming isipan parang bukas na aklat sa inyo. Wala kaming maitatago. Kaya ibinababa namin ang aming sarili ngayon. Dalangin ko, Panginoon, bilang yung lingkod, na patuloy ka pong kumilos sa puso at isipan ng lahat ng naririto. Dalangin ko, yakapin mong bawat isa sa amin. Kausapin mong patuloy ang bawat isa po sa amin. Ipahayag mo kung anong nais mo para sa amin ngayong araw na ito. Marinig namin ng malinaw yung tinig, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa aming pagpapatuloy ng aming gawain, nasa pagkakataon na po kami at panahon ng pag-alala namin sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo through our Holy Communion. We want to thank you for laying your life, Lord, bilang sacrifice as a ransom for all of our sins, Lord. Salamat po sa pagtubos ninyo sa amin, sa pamagitan ng iyong buhay, sa pamagitan ng iyong dugo at katawan. Maraming salamat po, Panginoon, for giving us an opportunity to do this morning. Kadalangin namin, magawa namin ito sa katanggap-tanggap na kapamaraanan sa inyong banal na harapan. Linisin mo ang aming puso at ang aming isipan na maging kapahayagan ng aming gagawin, ng aming pasasalamat, pagpupuri at pagsamba
sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, O Diyos, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen.